Galatians chapter 6, verse 9. Begin. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat muli na minsan pa ay tinipon niyo po ang inyong mga anak upang ipagkatiwala, Panginoon, ang aming pong mga dalangin sa iyo, upang luwalatiin ang iyong banal na pangalan at kilalanin ka bilang aming Ama na tumutugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa pagkakataong ito na ang iyong pong salita ay muling mahayag. Gamitin niyo lang po ang labi ng iyong lingkod upang sabihin, Panginoon, ang mga nararapat sabihin sa gabi pong ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahina at kasalanan at maging karapat dapat po kaming humarap sa iyo sa gabi pong ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong maupo. Naramdaman niyo na po bang mapagod sa pananalangin? Naramdaman niyo na bang mapagod na para bang hindi tinutugon ng ating mga dalangin o kaya sa paggawa ng mabuti? No? Sa panahon po ngayon, no? Pag nakikita natin ang sitwasyon ng ating bansa, parang nakakapagod ipanalangin yung ating mga nakaupo sa posisyon, no? Dahil wala kang makitang mabuting nangyayari. Tapos ang kondisyon pa ng bansa natin tungkol sa kalamidad, may earthquake, may bagyo, at may baha, di ba? Parang lahat na lang, parang negative. At nakakabigat di ba, na parang walang tinutugon. Ngayon nga po, actually I'm very thankful dahil for the past 2 weeks, yung akin pong mag-anak ay may sakit, no? Na-encounter po nila yung flu for the past 2 weeks. Pero God has been good kasi bagamat sila po ay may sakit, ako wala. No? Kaya meron pong isang nag-aalaga. Kaya lang yun po, puyat. No? Nakakapagod pong mag-alaga. Pero God has been good that He sustained us. At nandyan po sila na kasama ko na ngayon. Thank you po sa Panginoon at sa inyo pong panalangin. At alam natin na ang Panginoon po ang tumugon doon sa panalangin natin. No, it's been difficult, no, to really sustain yung ating pananalangin. Kaya nga po nakakatuwa tuwing meron tayong gathering na tungkol sa prayer, nariyan po kayo. Nakaka-encourage po sa bawat isa na pinapanalangin natin at gayon din po doon sa bawat isa na alam natin na tinugon yung ating mga panalangin ng Panginoon. Sometimes it keeps us weary, no? Sa paggawa nga makita natin, hanapin natin yung mga mabuting nangyayari, ay nakakapagod dahil halos wala. Meron nga po akong isang joke na basa o na i-share sa akin, na nais ko rin pong i-share sa inyo. Usong-uso ngayon yung construction, no? Ito po ay tungkol sa dalawang nasa construction business na isang Chinese at isang Pilipino. Chinese na naman, no? Pero yun po yung kwento, itong Chinese, inimbitahan yung Pilipino na pumunta doon sa kanyang bansa para ipagmalaki yung kanyang magandang mansion. So, nung dumalaw doon yung Pilipino, pinakita doon nung Chinese, overlooking pa doon sa city, yung kanyang bahay. At napakaganda nung mansion. Nung makita nga po yun, sabi nung Pilipino, wow, your house is very beautiful. It's very big. Sabi gano'n. How did you accumulate this much money? Sabi gano'n. So, tinuro po niya, do you see that bridge? Sabi niya. That is where I got all this money. Ibig sabihin, na-construct niya yung bridge ng maayos at maganda at nabayaran siya ng husto, no? So, sabi niya, okay, that's good for you, sabi nung Pilipino. When you come to the Philippines, visit me so I can show you my mansion. Pagyayabang nung Pilipino. Pagdating nga niya doon dumalaw nga yung Chinese, sabi nung wow, your house is very big. And you even have 40 cars available here to ride. Sabi nga. Tapos tinanong niya, how did you accumulate all this money? Tinuro nung Pilipino,
Did you see that bridge? Sabi nung Chinese, what bridge? There, I got where my money is. Money from, no? So, yun nga po nakikita natin. Yung mga bagay na nakikita natin, na minsan kinaiinggitan natin di ba? Di ba naiinggit tayo sa isang tao na feeling mo successful siya? Na feeling mo, ikaw, nagtitiyaga ka doon sa pagsisipag mo doon sa trabaho mo. Samantalang yung iba parang walang ginagawa pero yumayaman. Sino po rito ang ayaw yumaman? No? Walang tumaas ng kamay. Ibig sabihin, gusto niyo lahat yumaman. Di ba? Hindi naman masamang maging mayaman pero minsan nga, very challenging ang mga conditions ng pamumuhay natin. Hindi tayo mayaman, hindi man tayo mahirap, pero hindi nakakainggit makita yung ipinoflaunt sa FB, sa TikTok, di ba, ng kayamanan. At minsan, it challenges us to be weary, no? Pero sana po wag tayong mapagod. So I have 3 points doon po sa binasa nating verse. Ang title po ng aking mensahe sa gabing ito ay Persevering in Prayer. Unang-una, first point is, doon sa binasa po natin, let us not be weary in well-doing. There's always a challenge, no? Challenging po ang nakakapagod pero ipinagpapatuloy. Di ba? Bagamat nakakapagod, pinagpapatuloy natin. Pinagpapatuloy natin na magkita-kita rito, manalangin, ipanalangin yung mga bagay na nandito sa ating prayer list. Na lahat ba yun sinagot? Parang paulit-ulit ko na lang pinapanalangin to, parang walang sinasagot Di ba? Pero pinapanalangin pa rin natin. Alam ko po nakakapagod, pero ang advice nga po ay, let us not be weary in well-doing. Ano po yung well-doing? Doing good. Ano po yung best or yung good na pwede natin gawin? Unang-una, ipagkatiwala sa Panginoon ang mga bagay na ating pinapanalangin. We recognize God, hindi lang siya God, kundi Father. Father natin, di ba? Kinikilala tayo ng Diyos bilang anak niya. So anong pwedeng gawin ng isang anak? Hingin sa kanyang ama, di ba? Hingin sa ating tatay, hingin sa ating father. So kinikilala natin ang Diyos bilang ating ama at bilang provider. Alam natin, nasasagot siya. Minsan, it may not be a yes answer, and most commonly, it's a wait answer. No? Kaya nga, we grow weary kasi ang tagal ng sagot. Pero mali ba ang sagot ng Panginoon? Pero sabi nga rito sa Psalm 62, verse 8, sabi rito, trust in Him at all times, ye people. Tayo ba yung ye people na yon? Yes, we are. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Ang Diyos ay ating sandigan, no? Siya yung patibayan, no? Magiging matibay lamang tayo dahil sa Panginoon. Hindi natin kayang maging matibay sa ating mga sarili Talagang tayo ay very feeble, tayo ay mahihina, no? Masasakitin, very worrying, di ba? Masyado tayong maraming inaalala sa ating buhay. Sinasabi na nga sa atin na ipagkatiwala, wag mong isipin yung bukas no? Ang isipin mo, alam mo na binigyan ka ng Panginoon ng araw na ito. Alam niyo po sa panalangin naming mag-aama, parati pong pinagpe-pray namin na gisingin kami kinabukasan, di ba? Renewed and refreshed. Yan po yung prayer namin parati. No? Every evening, pag kami nanalangin together, we would pray na we would be renewed and refreshed the following day. At tinutugon yun ng Panginoon dahil nandito pa ako Di ba? Nandito pa tayo. Tinugon ng Panginoon yung aming panalangin. Nagisingin, renewed and refreshed. No? So every day, pwede na nating ipagpasalamat yun Pinagpapasalamat ba natin na tayo nagising? Tayo ay ginising. Actually, hindi tayo nagising. Ginising po tayo ng Panginoon. Hindi tayo hinayaang tulog. Ginising tayo ng Panginoon. So doon pa lang sa bagay na yon, malaki na ang ating pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. At huwag tayong tamarin sa pananalangin. Sabi nga doon nga po sa Luke
chapter 18, do sa parable of the widow and the judge. Di ba yung widow doon, talagang kinakalampag niya yung judge na ipagtanggol siya, na bigay sa kanya yung favor para maparusahan yung kanyang kalaban, kanyang kaaway. Alam niyo, kakakulit ng widow, pinaburan na siya ng judge. Sige na nga, tutugunin ko na nga itong kumakatok sa akin parate. So, ganun din po tayo sa Panginoon eh. Huwag po tayong manghinawa na patukin ang ating Panginoon. Sabi nga, di ba, sabi doon sa Matthew chapter 7, verses 7 to 8, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Di ba? Kaya nga yung acrostic nun, ask di ba? Ask, seek, knock. No? Huwag po tayong manghinawa. Huwag po tayong tumigil sa pagkatok sa ating Panginoon. Tutugunin po tayo ng Panginoon kung talagang tayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi po siya rin magsasawa kasasagot sa atin. It may be wait, but there will be a time na ibibigay ng Panginoon yung ating mga kailangan. We just need to acknowledge the natural tendency of growing weary and the enemy's tactic to discourage us. Kailangan po makita talaga natin na may pangangailangan tayo sa Diyos. No? Nakakapagod po. Kaya ang hinihiling natin sa Panginoon, yung kalakasan. Di ba? Kasi hindi natin kaya eh. Hindi tayo tatagal kung wala ang kalakasan ng Panginoon. Hindi po yung kalakasan natin, kundi ang kalakasan ng Panginoon. At para makalaban natin ang ating kaaway, para tayo panghinaan, hihingin pa rin natin sa Panginoon. Kaya ang lahat ng bagay, hihingin natin sa Kanya. So, unang-una is challenge of weariness in prayer. Pangalawa is the promise of a harvest in due season. Sabi doon sa binasa natin, for in due season we shall reap. May pag-aani, may panahon para dyan. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Di ba? So everything, there is a season. May panahon para sa lahat ng bagay. And a time to every purpose. No? So ibig sabihin, mangyayari lang ang mga bagay na yan kung yan ay nasa kalooban ng Panginoon. Nasa will ng Panginoon yun. Kaya let's not be weary. No? Abangan natin. Nag-aabang ba tayo ng sagot? Baka naman pinapanalangin nyo, tapos gagawin natin yung mga paraan natin, mga ways natin para makuha natin yung ating gusto. Hindi na natin iniintay ang katugunan ng Panginoon doon sa ating mga dinadalangin. So let's just let's rely on the promise of the harvest. It will come in due season. And lastly, ayan, nagigising na kapag lastly na eh. And lastly, the call to never give up in prayer. Sabi doon sa binasa natin, if we faint not, no? Kung hindi tayo manghihina, no? May sagot kapag hindi tayo nanghina, hindi tayo nagsawa, no? Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing, no? Walang humpay. Hindi ibig sabihin naman na wala ka nang ginawa kundi manalangin, kundi inaalala mo parati sa bawat ginagawa mo, nandoon ang kalooban ng Diyos. Teka, yung ginagawa ba natin kalooban ng Diyos? Ilan po sa atin ang nagbabasa ng Biblia para maalaman natin ang kalooban ng Diyos? Di ba? Mas marami tayong hiningi kaysa inintindi natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Napakasarap pong basahin itong Bible ko ngayon. No? Blessing po eh. No? Kaya po, nung pinag-aaralan ko nga po itong verse ito, ang sarap buklatin itong Bible na to ah. And the references were very encouraging. No? Madali pong hanapin. And we thank our beloved pastor for sharing this gift to us. No? Kaya po, sabi dito, pray without ceasing. Whether it's thanksgiving, whether it's request, whether making a decision, isanggunin natin sa Diyos, isanggunin natin sa Panginoon, hingin natin ang kanyang kalooban. At intindihin rin natin kung ano ba talaga yung kanyang kalooban. Kung hindi po tayo nagbabasa, hindi po natin maunawaan ang kanyang kalooban. No?
Puro tayo pray. Hindi naman natin iniintindi kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. No? So, let's have that yung righteousness attitude by finding the ruler. No? Paano tayo magiging matuwid? Yung ruler ng salita niya ang ating pagbabasihan. Ito yung pinaka-ruler natin para maging guide, para maging straight yung ating paglakad. I'm not saying I'm perfect. I will never be perfect, no? Unless dalhin na tayo ng Panginoon doon sa langit na bayan. Pero until then, sabi rito, sa James 5 verse 16, parati pong natin naririnig, the prayer of a righteous man availeth much. Maraming tinutugon, maraming kasagutan, kapag tayo ay umaayon doon sa kanya pong kalooban, hindi sa kagustuhan natin, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya wag po tayong magsasawa. No? And on the last verse, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Kaya po, kung kailangang manalangin, manalangin. No? At nandun yung pag-asa eh. Natutuwa tayo dahil alam natin na merong pag-asa sa ating pagdalangin. No? Hindi natatapos yung pag-asa na yun eh, hangga't tayo ay nagre-rely sa Diyos. Hangga't tayo nagre-rely sa ating Panginoon bilang ating Ama. And being patient in tribulation. Minsan, feeling natin, tribulation na yung hindi pagsagot ng Diyos sa ating panalangin eh. No? Hindi pa po tayo dumarating doon sa tribulation. Minsan nga, sinasabi nga ng ating mahal na pastor, ang problema natin, sinong gumawa? Ang diablo ba? Parang tayo rin ang gumagawa ng marami nating problema eh, di ba? Kaya nga po, for every decision that we make, entrust it to God. Hingin natin sa Panginoon ang kanyang guidance. Reinforcing the need for perseverance and unwavering faith. No? Huwag tayong mawawala ng pananampalataya na mayroong kasagutan ng Diyos. In conclusion, mas gising na lalo. Stay committed, trust in God's timing, and never give up. No? In Hebrews 10:36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. So may kasagutan po ang ating Diyos. Huwag po tayong magsasawa. Tayo po'y tumayo. Ama naming Diyos, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito that we could realize, Panginoon, na wala kaming kakayahan na manatili sa pananalangin kundi umayon lamang kami, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala ng kalakasan upang kami makapagpatuloy. Salamat, Panginoon, sa pagtitiyaga mo sa amin at sa katiyagaan na nilalagay mo sa aming puso upang magpatuloy po sa aming pong pananalangin. Salamat po sa pananampalataya na ikaw, na aming Ama, ay tutugon sa aming pong mga dalangin. Thank you, Lord, for this wonderful encouragement for each one of us, Lord. And may we continue to persevere in recognizing you, our Father and our God. Thank you, Lord, for the privilege of prayer. Thank you, Lord, for everything that you have done for us. All these things we lift up, give thanks and praise in Jesus' name. Amen. Gandang gabi po sa atin lahat.